Ano nga bang ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea, mga kapatid? Sabi nga 'di ba, ito ba'y worth fighting for, no? Ito ba'y mahalaga o baka pwede na lang natin siyang hayaan para sa kapayapaan, 'di ba? So yan ang ating pag-uusapan, mga tol, kasi baka marami pa sa atin ang hindi nakakaalam ano ba ang halaga ng West Philippine Sea para sa Pilipinas. So pag-usapan natin yan, mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on a red block. First time I seen ice was a Alright, mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So sa isang event, mga kapatid, merong isang nagtanong kay Commodore J. Tariela, ano ba ang ipinaglalaban natin o ng Pilipinas sa West Philippine Sea? So ngayon, pakinggan natin kung ano ang sasabihin ni Commodore J. Tariela. Siyempre, bigyan natin to ng komento, reaksyon, opinion. Ito'y mahalaga, no, para sa ating lahat, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na tila ba walang pakialam sa mga nangyayari. Diba? Binabatikos ang AFP, binabatikos ang ating PCG na sinasabi, kayo naman talaga ang pasimuno ng gulo. Diba? May mga ganun kasi, mga kapatid, ang kailangan nating labanan, number one, yung disinformation. Kailangan nating magkaisang mga Pilipino, mga tol, dahil napakahalaga para sa ating lahat nitong West Philippine Sea. Baka magulat kayo na pinapakinabangan nyo pala etong dagat na to, kaya hindi natin to basta-basta dapat ipamigay. Diba? So ngayon, mga kapatid, samahan nyo ako, pero bago natin to simulan, huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, huwag mo rin kalimutan mag-follow. So nasa 122,000 na tayo, no? Followers na tayo. Maraming salamat at dumadami ang mga Pilipinong nabubuksan na ang mga mata, mga pandinig sa ganitong klaseng usapin. Huwag na nating patagalin pa. Wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ano ang ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea? I can respond to that question in three different ways. First, data will show that almost 60% of the sea resources or the fish catch na kinukuha sa dagat ay nanggaling sa West Philippines. 60%, mga kapatid, ng mga nahuhuling isda ay nanggagaling sa West Philippine Sea. 60%, mga tol, napakalaking napakalaking numbers nun. Secondly, I can respond to the energy security. We know for a fact that Malampaya is about to be depleted in the next coming years. And there are already a lot of studies saying that Reed Bank or Recto Bank can be a suitable replacement of the Malampaya in the next coming years. Okay, so ito. Malamang maraming beses nyo nang narinig yung Malampaya, no? Yun ay pinagkukunan natin ng clean fossil fuel, mga kapatid, na pinambubuhay natin sa mga power plant para mabigyan ng kuryente ang malaking bahagi ng Luzon. Lalong-lalo na yung mga taga Luzon, mga kapatid, kasi talagang tayo'y nakikinabang dito. Ito'y galing sa West Philippine Sea, etong Malampaya. So ayon nga, mga kapatid, dito, sinearch ko na to Yan, sabay-sabay na lang natin basahin, mga kapatid, no? Sabi rito, mga kapatid, ang Malampaya deep water gas to power project ay nagsusupply ng natural gas, isang uri ng cleaner fossil fuel na ginagamit para mag-produce ng kuryente sa mga power plant. Buod ng enerhiya na nasusupply ng Malampaya, ito. Uri ng enerhiya, natural gas. Ito yung nasusupply ng Malampaya. Fossil fuel pero mas malinis kumpara sa langis o uling. Pinaggagamitan, ito, panggatong sa mga power plants sa Luzon, Batangas area. Layon, ang layon niya is para mag-supply ng kuryente sa national grid. Halos 20 to 30% ng kuryente sa Luzon ay nagmumula sa Malampaya gas na ginagamit ng mga planta tulad ng Santa Rita Power Plant, San Lorenzo Power Plant at Ilijan Power Plant. Sa madaling sabi, ang Malampaya ay nagbibigay ng natural gas energy na ginagawang kuryente para sa malaking bahagi ng Luzon. So napapakinabangan nating lahat to, mga tol. Ang problema, sa few years, sa ilang taon na lang, mga kapatid, is malapit nang maubos to. So sinasabi nga, mga tol, ni Commodore J. Tariela,
na nakikita nila na pwedeng ipalit etong Rectobank at saka yung isa pang nabanggit niya kanina, di ba? Ang problema hindi natin magawa kasi nga mga tol, pinipigilan tayo. 'Di ba? Sa mismong dagat natin, sa mismong EEZ natin which is exclusive economic zone, 'di ba? Is napipigilan tayo kahit ngayong pangingisda, biruin mo sabi 60% ng ating mga isdang huli ay galing sa West Philippine Sea. So yung 40% galing na sa ibang bahagi ng dagat 'yon. Napakayaman ng West Philippine Sea mga tol. O baka naman sinasabi ng iba, ano ba nasusuplayan ng Malampaya? Hindi naman kami nakikinabang dyan, di ba? O eto mga kapatid, basahin ulit natin. Ito, ang tatlong power plant na gumagamit ng gas mula sa Malampaya, Santa Rita, San Lorenzo at Iligan Power Plants ay pawang matatagpuan sa Batangas. Sa Batangas matatagpuan yon. At mula roon ay nagpapadala sila ng kuryente sa Luzon grid. Ibig sabihin halos buong Luzon ang nasusuplayan. Halos buong Luzon mga tol. Ano-ano nasusuplayan? Kasama ba tayo mga taga Metro Manila? Santa Rita Power Plant, 1,000 MW. Megawatt siguro to, no? Lokasyon, Santa Rita, Batangas City, nasusuplayan bahagi ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga at iba pang lugar sa Luzon. Kumpanya, First Gen Corporation. So Malampaya nang gagaling yung nagpapower dun sa power plant na yon. Tapos eto pa yung iba. So, post nyo na lang mga kapatid para mabasa ninyo. So napakahalaga talaga. Diba? Hindi ito yung tipong basta-basta karagatan lang na pwede nating ipamigay. Diba? Kasi gumagana ang ekonomiya natin dahil sa kuryente mga tol. Ngayon, anong mangyayari sa atin kung lahat na lang ipapamigay natin para lang sa kapayapaan? Nasaan ng kapayapaan? Yung mga tao mismo rito sa Pilipinas magkakagulo. Diba? So ngayon, ipagpatuloy natin itong sinasabi ni Commodore J. Tariela. But for me, those two responses is very boring. Although it talks about food security, it talks about energy security. My third response to that question is because ang West Philippine Sea ay sumisimbolo ng ating pagka-Pilipino. Ito yung pinaka-importante, mga tol. Pinaka-importante sa... Actually, importante yung dalawang nauna kasi nga para sa ekonomiya ng Pilipinas yun eh. Pero mga tol, imagine mo na lang watawat natin. Kung titignan mo, simpleng tela lang siya. 'Di ba? Simpleng tela lang siya na may design na blue, red, yellow, white. Simple lang. Pero tignan mo mga kapatid, makakita ka ng isang foreigner, isang ibang lahi na winawasak yung ating watawat, 'di ba? Nakakasama ng damdamin yun. Isang tela lang yun ha. Kasi sumisimbolo yun mga tol sa ating pagka-Pilipino. So ganun din mga tol ang West Philippine Sea. Diba? Kapag nakikita natin yung mga Coast Guard natin, yung mga mismong mangingisda natin, wina-water cannon at pinapalaya sa mismong karagatan natin, dapat iisa lang tayo ng nararamdaman eh. Diba? Kapag nanonood tayo ng Olympics, we are very happy kapag nakaka-gold medal tayo. Kapag nananalo si Alex Ayala, natutuwa din tayo lahat. Tama. Dahil sabi natin, Pilipino tayo. Kapag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, tatanungin mo ko, ano ba ang ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea? O, isa pang example mga tol, ito ata yung nagtanong sa kanya, yan nakikita sa screen. Isa pang example, naalala ninyo yung prime ni Manny Pacquiao, di ba? Nagkakaroon ng zero rate ang krimen mga tol kapag may laban si Manny Pacquiao. Pag nananalo si Manny Pacquiao mga tol, talagang proud na proud tayo maging Pilipino. 'Di ba? Yun yung nakukuha natin. Yun yung panalo natin. Kahit alam naman natin pagdating sa ibang mga bagay, talagang si Manny Pacquiao ang panalo kasi deserve niya 'yon. Siya yumaman, siya yung talagang nagkaroon ng napakalaking bagay dun sa napanalunan niya kasi deserve niya yun, pinaghirapan niya yun. Ang pinaka nakuha natin mga tol, yung pagiging proud natin, ang sarap sa feeling, di ba? Whenever nananalo dati si Manny Pacquiao. So dapat mga tol, pagdating dito sa West Philippine Sea, kung ano yung ipinaglalaban ng Coast Guard natin, dapat iisa tayo ng nararamdaman eh. Nagtataka nga ako bakit may mga Pilipinong nagagalit sa Coast Guard natin, bakit may mga Pilipinong binabatikos yung mga Coast Guard natin samantalang sila yung frontline. Sila yung humaharap sa panganib na ibinibigay ng ating mga kapitbahay na bansa na walang respeto sa international law. Isn't that unfair? Right? You know,
the West Philippine Sea is part of the Philippine archipelago. Our national heroes fought for our independence and sovereignty. Maraming bayaning Pilipino ang nagpakamatay para sa Pilipinas. We should not question what we are fighting for in the West Philippines. Hindi naman hinihiling na magpakamatay din tayo para sa West Philippine Sea, mga tol. Yung tipong manindigan ka lang ba? No? Huwag ka basta-basta maniniwala sa mga disinformation, 'di ba? Yun ang yung tipong suportahan lang natin kahit moral support man lang. Yung ating mga magigiting na sundalo, Coast Guard, na sila talaga yung humaharap para lang manatili ang West Philippine Sea sa atin. Right? Kung ano man ang West Philippine Sea na karagatan, ito ay sumisimbolo din sa kalupaan na tinutuntungan natin ngayon. That's how important and that's how we should see West Philippine Sea. Are we not defending West Philippine Sea? That is also your part of the question, right? Are we not defending? As we speak right now, hundreds of Coast Guard sailors are patrolling West Philippine Sea. Hundreds of members of the armed forces of the Philippines are deployed in different remote areas in the West Philippine Sea para tuluyan nating tindigan ang laban natin sa West Philippines. Hindi lang yun, mga tol, maging yung mga mamamayang Pilipino. Eto, meron tayong 121 followers dito sa FB page, mga tol. I assume, mga tol, lahat yan puro mga pro-Filipino. Hindi naman magpa-follow sa akin yan dahil kung kung pro yan, di ba? Hindi magpa-follow dito yan. Ang magpa-follow lang dito, mga kapatid, yung mga naninindigan para sa West Philippine Sea. Di ba? Yung manindigan ka lang sa karapatan ng ating bansa dito sa karagatan na to. Napakalaking bagay na yan. Nakakapagpataas na yan ng moral ng ating mga Coast Guard at mga kasundaluhan. So my question, hindi mahalaga, hindi importante kung sino sinusuportahan mong partido politika. Hindi importante yon kasi wala namang kinalaman sa politika to, mga tol. May kinalaman to sa lahi natin, lahing Pilipino. Tandaan nyo yan, mga tol. Walang kinalaman to sa politika. Lahing Pilipino pinag-uusapan natin dito. my response to you is, we're fighting for it because that is ours. Tama. And we owe it to those national heroes who died for us to be free. Alright, mga kapatid, napakagandang mensahe mula kay Commodore J. Tariela. At ilan lang yan, mga kapatid, sa mga nabanggit niyang kadahilanan kung bakit dapat natin ipaglaban ang West Philippine Sea. Number one, mga tol, dito natin kinukuha yung energy na nagagamit natin 20 to 30% ng Luzon. O baka naman sabihin ng mga taga Visayas and Mindanao, kayo lang pala nang iginabang dyan. Well, mga kapatid, bukod doon, 60%, di ba? 60% ng mga huling isda na nabibili natin siguro sa merkado galing dito sa West Philippine Sea. At isa pa, yung pinaka panghuli, ito'y sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. Binigyan ko na kayo ng example kanina. Kumbaga sa ating watawat, mga tol. 'Di ba? Isang pirasong tela na may iba't ibang kulay, makakita ka ng isang dayuhan na sinisira yan, mga tol, magagalit ka. Kasi alam mo, ang sinisira niya hindi yung tela, kundi yung ating pagiging Pilipino. So ganun din, mga tol, dito sa West Philippine Sea. Pag nakakakita ka ng mga dayuhan na nagtatayo ng artificial island sa sarili nating bakuran, anong dapat nararamdaman natin? Dapat nagkakaisa tayo. 'Di ba? Comment ka lang kung ikaw ay isang ayon, mga tol, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.